Sabayan niyo ako sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Pakisabi sa katabi mo, ang ganda ng plano ni Lord sa iyo. Pero pakisabi naman dun sa kabilang side, may plano ang demonyo sa iyo. So, first thing I want to share with you guys, maganda plano ni Lord. Nasa campus kayo, gusto ni Lord makatapos kayo. Gusto ni Lord maganda trabaho at karir nyo. Baka iba sa inyo, dyan nyo makikilala ang partner nyo sa buhay. Pero ang demonyo gusto mag-drugs kayo. Ang demonyo gusto huwag kayo mag-church. Ang demonyo gustong ma-discourage kayo, di ba? True or false? Ang mga kabataan ngayon ay confused or slight. In a scale of 1 to 10, gaano katotoo yun? 6, 7. Okay. Gusto ko lang to i-share sa inyo. Every generation, sinasabi sa mga bata, confused sila. Bakit po? Kasi yung mga matatanda, confused kung ano na yung bata ngayon. So pare-pareho lang tayong confused. Pero sa Bible po, si Moses ay pinalaki sa palasyo. Sa pinaka-modern na civilization sa Egypt. Pinalaki siya na isang royalty, anak ng Pharaoh. 40 years po siya doon. Then after, saan po siya napunta? Sa desert, pag-aalaga ng kambing at ng tupa, 40 years. Tingin nyo hindi siya na-confuse? Ikaw ba hindi ka ma-confuse? Lumaki ka sa bilang prinsipe. After 40 years, tupa lang ang kausap mo at saka kambing. Tapos makakita kang halaman na nasusunog pero hindi nagko-consume. Tapos sasabihin sa'yo, ikaw ay babalik doon para palayain ng tao. Ang tao ko. Hindi ka mako-confuse. Pangalawa po, si Gideon. Si Gideon po, nagtatago sa kuweba. Kasi tuwing tag-ani, yung kanilang kalaban, kinukuha yung ani. So hindi siya duwan. Pero hindi siya courageous. Sabihin na natin, discouraged. Pero ano sabi sa kanya ng angel? Gideon, a mighty warrior. What if sabihin sa iyo ni Lord ngayon, you are the mighty warriors in your campuses? Pero hindi ka magaling magsalita. Pero hindi ka magkada. Pero first time mo mag-attend sa mga churches ng G12, paano ko naging mighty warrior? Pangatlong example ko, si Joseph. Second to the bunso. Paborito ng tatay niya. Pinakamagandang damit, hindi sa kuya, hindi kay Tito, kung binigay kay Joseph. Nanaginip si Joseph, lahat lumuluhod sa kanya. So nagka-confidence siya, hindi siya confused. Pagkatapos ng pamilya, nalumuhod sa kanya lahat, anong ginawa sa kanya? Nilagay sa pit, ibebenta. Papatayin sana. Pero sabi ni Lord, mahal pa rin kita. Kaya hindi siya pinatay. Naging mayordomo. Sobrang galing niya, siya ay naging katiwala, pero nagkagusto sa kanya yung asawa. Gusto siya maging hindi po. Ano nangyari sa kanya? Nakulong siya. Nung nakulong siya, na naginip ang hari. So ano, alam niyo na itong mga story na to. This is what I want to tell you. Your seatmate is going to tell you, masarap kang barkada. Kaaway mong barkada, sasabihin sa'yo, mataray ka, mataho ka, hindi ka matalino. The world will tell you, kung mabasted ka sa nililigawan mo or hindi ka pinansin ng crush mo, you will say you're not attractive. You will get gave His only begotten Son because He loves you, or to this world who is telling us we're a failure. No?
So kung ano yung confusion nyo, yun din ang confusion ng mahal nating bansa. So tatapos ko na dito. So mahal na Pilipinas, kanino tayo makikinig? Sa demonyo na magsasabing, wala na kayong pag-asa, lalampasan na kayo ng Vietnam, Thailand, pati Cambodia, lalampasan kayo. Corrupt kayong mga Pilipino. Kayong mga Pilipino, destined kayo maging alipin sa ibang bansa. O doon ba tayo nakikinig sa Diyos na nagsabing yung 10 milyon na sa ibang bansa, tinitingala nila. Best nurses, best doctors. Alam niyo, nung pumunta kami ng dating Pangulo sa Bahrain, marunong mag-Tagalog at may marunong na mag-Bisaya doon sa mga prinsipe. Bakit? Ang yaya nila Pilipino. At mahal na mahal nila yaya nila. Gusto nilang matutunan yung salita o lingwahe nun. So young people, the future of the country is in your hands. But you have to know your identity in Christ. Ma-confuse na kayo sa lahat, pero huwag kayong ma-confuse na anak kayo ng Diyos. Diba? Ma-confuse na natin ang ating bansa sa politika natin, sa ekonomiya natin. Pero huwag tayong ma-confuse na ang ating bansa ay isang nation na ang may-ari ang ating Panginoon. Thank you, Brother Bishop Oriel, at sa lahat ng speakers. God bless you. Have a good weekend.